Tara, 5-1. Flush. Huwag ta. Pakiusap, ibalik mo na sa akin ang pera. Ang perang natalo, wala nang balikan yan, di ba? Pwede ba tayong maglaro ulit? May pera ka pa ba? Hindi ba't ang bahay at kotse mo, lahat ay naubos mo na? Meron. Hihiram ako ng pera. Hindi ba't lahat ng kamag-anak mo, hiniraman mo na? Paano mo nalaman? Kung ganon, putulin mo na lang ang mga kamay ko at ibalik mo ang bahagi ng pera. Maglaro ulit tayo ng 2 beses. Dalhin niyo rito ang tao. Asawa ko, bakit kayo nandito? Ayaw mo kasing umalis dito. Kaya syempre, tinawag ko ang pamilya mo. Mahal! Aray, ayos lang ako. Huwag kang lumapit. Mahal! Totoo bang 800,000 ang natalo mo sa kanila? Asawa ko, ako ang may kasalanan. Tinawag nila ako para uminom at hindi ko namalayan na ubos na pala ang pera ko. Nagkulang ako sa inyo ni Xiaobao. Bakit ka ganyan katanga? Hindi ko rin alam. Sa isang gabi lang, ganoon na karami ang natalo ko. Hindi ba't sabi mo, ilang piso lang ang nilalaro mo? Ginawaan nila ako ng bitag. Ako ang masyadong bobo. Patawad, patawad, patawad. Bakit hindi mo sabihin na talagang adik ka lang sa sugal? Mukhang sinetap si Papa. Hindi ko inasahan na ako si God of Gamblers Gaujin, muling nabuhay, at ganito pa ang mararanasan. Noong nakaraan kong buhay, ako ang kinikilalang pinakamahusay sa buong mundo at hindi pa kailanman natalo, si God of Gamblers Gaujin. Ang aking mga kamay ng iba't ibang dayuhang media ay tinatawag na kamay ng Diyos. Ako ang laging panalo sa mga laro ng baraha, ngunit alam ko rin ang lalim ng bangin nito. Kapag nakatapak ka na, maaari kang malipol anumang oras. Kung tumaya ka ng isang beses, talo ka habang buhay. Pagsisihan mo sa oras na magising ka. Ang hindi pagsusugal ang tunay na panalo. Mukhang hindi ordinaryo ang lugar na ito. Ang mga taong ito, naglakas loob na pagplanuhan ng tatay ko. Talagang naghahanap ng kamatayan. Asawa ko, kasalanan ko, hindi ako dapat nagsugal? Mapapatawad mo ba ako? Mahal, bakit hindi mo isipin, anman lang kami? Ani Xiaobao? Asawa ko, kung hindi mo ako patatawarin, ako ay... Asawa ko, Asawa, ako'y humihingi ng tawad sa iyo. Magkita na lang tayo sa susunod. huwag. Aray, kung mag-iingay, doon na kayo. Huwag ninyong dudumihan ang aking lugar. Asawa, dapat akong mamatay. Wala akong silbi. Wala akong silbi. Asawa ko, kumalma ka lang. Asawa ko, mayroon ka pa sa akin? At mayroon ka pa siyang si Xiaobao? Tatay, pwede pang kitain ulit ang pera. Nagkamali si tatay. Patawarin mo si tatay. Ayos lang, ayos lang. Pwede pa tayong magsimulang muli. Imposible. Nawala na lahat sa akin. Kotse, bahay, lahat natalo. Wala na akong balikan. Hindi ako nararapat na mabuhay talaga. Asawa ko, para sa akin at para kay Xiaobao, huwag mo nang sabihin ang ganyang mga salita, pwede ba? Tatay, sa pagsusugal, laging talo talaga. Huwag ka nang maglaro pa. Ang ganda ng laging talo sa sugal na yan. Ang galing mong magsalita niyan. Mas matalino pa ang anak mo kaysa sa iyo. Ang tanging paraan ngayon ay talunin ang sugal sa pamamagitan ng kakayahan. Kung wala kayong pera, umalis na kayo dito. Paalisin siya. Tara na. Tatay, kailangan pa nating tumaya ulit. Ha? Kailangan nating tumaya pa. Xiaobao, ano bang kalokohan ang ginagawa mo? Sige, kung may pera kayo, ipagpatuloy nyo. Ito ang angpao ko. May 100 piso sa loob. Sige, sige, sige. Ang pamilya ninyo, nakakatuwa. Xiaobao, ako ang may kasalanan sa iyo. Huwag na tayong tumaya. Umuwi na tayo, di ba? Ayoko. Xiaobao, kapag ginawa mo pa iyan, hahampasin na kita. Mama, ikaw na ang pumalit sa akin sa paglalaro ng baraha. Ha? Ikaw si Xiaobao, hindi ba?
Ang kaunting pera mo, ano ang magagawa niyan? Hindi ka ba naglakas loob? Asawa, patawad. Ako ang hindi nagpakita ng magandang halimbawa. Kaya ko nasira si Xiaobao. Gusto niyo pang maglaro? Sige. Ang sinumang dumating ay panauhin. Hayaan ko na rin sumuko kayo agad at umuwi na. Papa, Mama, sundin niyo ako. Bilisan niyo at lumapit kayo. Xiao Bao! Ang pinakamababang taya ay 3 piso lang. Kung maglalaro kayo, hindi kayo masyadong malulugi. Ang pamilyang ito ay mayroon pa sigurong magagasta. Ubusin na lang natin. Mamahagi na ng baraha. Kahit napakaliit ng taya. Ito ang dahilan para matalo si Papa at mawalan ng lahat. Ang tubig dito, tiyak na napakalalim. Narinig niyo ba ang sinabi ng munting Ginoo? Mamahagi na ng baraha. Tayo, 2, 3 set ng baraha. Pumili ka muna ng isa. Mama, naalala mo pa ba ang sinabi ko? Pusayo? Mama, ayos ka lang ba? Ayos lang si Mama. Bilisan mo at lumakad na. Naubusan na ng pera ang asawa mo at gumagawa siya ng gulo sa lugar na iyon. Dali na. Mama, pinaloko si Papa. Huwag kang mag-alala. Uuwi na tayo ngayon kasama Halika si na. Papa. Bilis, bilis, bilis na. Mama, ano man ang gagawin ko mamaya, kailangan mo akong tulungan? Sa ganoong paraan, maibabalik natin ang pera. Bilis, bilis, bilis na. Xiao Bao, ikaw? Mama, magtiwala ka sa akin. Asawa ko. Sumusumpa talaga ako. Hindi na ako magsusugal ulit. Umuwi na tayo. Itong walang kwentang lalaki, isa pang salita, itatapon na siya palabas. Opo, Ate Chunni. Ako, Bakit ka nakatunganga? Kaya humarap ka na at kunin ang baraha. Buti na lang at ang kakayahan ko mula sa nakaraang buhay ay dinala ko. Ang aking X-ray vision ay nakakakita sa laki ng anumang baraha. Mama, piliin mo ang tumpok na iyon ng baraha. Bakit kaya niya? Nakapili talaga siya ng pinakamalaking baraha. Ito ba ay swerte lamang? Sige. asawa ko, alam kong nagkamali ako. Umuwi na tayo. Sige na, matatalo lang ako ng isa at aalis na tayo. Sige, sabi mo yan. Isang laro lang? Isa lang ha. Huwag na huwag kang mag-alala, Ma. Nandito ako. Para mawala ang ideya ni Xiao Bao. Para hindi siya matutong gumawa ng masama kahit papaglaki niya. Tay, dahil natalo ka, babawiin natin lahat sa mesa ng sugal. Halika na, bilisan nyo at kumuha na kayo ng baraha. Bakit nakikipaglaro pa rin kayo sa ganitong uri ng taong ito? May taba pa ang tupa. Pautangin muna natin sila ng kaunting utang bago natin sila paalisin. Hindi siguro nag-iisip si Kuya Gao na babalik siya para bawiin ang talo niya, ano? Isang laro lang ang lalaruin namin. Ang misis mo, gusto ka talagang tulungan makabawi. Huwag kang maging pamatay-gana. Ang anak ni Kuya Gao, inilabas pa ang lahat ng kanyang panggasto sa bagong taon. Talagang ang mga anak ng dragon ay magiging dragon at ang mga anak ng phoenix ay magiging phoenix. Kung anong klaseng magulang, ganoon din ang klaseng anak. Ma, paano ba laruin itong baraha? Ako, hindi ko rin alam. Magkano ang taya nyo? Ang pinakamababang halaga ng pusta? 3 piso. Sa akin, pustahan ako ng 100 tago. Blind bet? Aray! Hindi mo man lang nakita ang baraha, nag-blind bet pa itong bata. Napakatapang para sa murang edad. Diretso agad sa maximum pot ang blind bet. Xiao Bao, hindi maganda yan. Hayaan mo na. Para makaalis na tayo pag natalo. Ate Chuni, magkano ang itataya mo? Hindi ako sasama.
Bakit? Anong nangyayari? Ang pinakamalaking baraha sa mesa, kinuha ng batang ito. Manood muna ako ng ilang laro. Ituring mo na lang na nagpapahila ako. Magkano ito? Nanalo ka ng 3,000. Yehey! Nanalo kami! Nanalo kami! Kuya Gao, maglalaro pa ba kayo? O baka naman, umuwi na kayo para sa inyong asawa at lumuhod para magsisi? Mama, sige pa! Tara na. Bigyan nyo na rin ako ng baraha. Isipin na lang natin na naglalaro tayo ng bahay-bahayan ngayon. Sige, Kuya Ba. Mabuti! Itong baraha ko na naman ang pinakamalaki. I-blind bet ko lahat. Kapag natalo ako, mas mapapabilis ang pagtatapos ng gulo na ito. Baka naman malaki na naman ang baraha niya ngayon? Nagba-blind bet pa rin? Haha, nakita mo na ba? Yun ang tinatawag na walang takot dahil baguhan. Sasama ako. Ate, igagalang ko na rin ang pamilya ninyo sa pagkakataong ito. Kasali na ako. Ipakita na ang baraha. Batiin kita, ate. Panalo ka na naman. Ha? Nanalo ka ng mahigit 200,000. Sa ganyang kaliit na taya, imposibleng matatalo si Papa nang ganoong karami sa isang gabi. May mali talaga rito. Mama, yayaman na tayo. Xiaobao, maraming pera ang natalo ni Papa kagabi. Kulang pa yan para takpan ang utang. Tumahimik ka. Hindi mo oras para magsalita dito. Asawa ko. Kuya Gao, huwag kang mag-alala. Hindi ba't maganda ang swerte ni ate? Mama, kung patuloy tayong mananalo, mababalik ba natin ang pera? Ako ni Papa? Xiaobao, huwag tayong masyadong maging gahaman. Ang sugal na ito ay parang butas na walang hanggan. Gaano man karami ang pera mo, lulunukin lang yan lahat. Isipin mo, ang perang pinaghirapan ni na mama at papa, biglang nawala lahat. Di ba't masakit yan? Asawa ko. Kung gagawin ko ulit ang ganitong katangahan, putulin mo na lang ang mga kamay ko. Wala kang karapatang magsalita dito. Naiintindihan ko, Mama. Magmadali ka na at matalo, umalis na tayo kaagad. Patawad, Mama. Kung nandito ako, mahirap kang matalo. Ibigay ang susunod na baraha. Ate, sa tingin mo, sa lahat, ba ng laro ay swerte ka? Sinisikreto ko. Sinisikreto ko. Sinisikreto ko. Sinisikreto ko. Lahat ay sinisikreto ko. Lahat ay sinisikreto ko. Itong baraha ay sinisikreto ko. Ikaw talaga, huwag ka na lang magbiro. Mama, ang dami-dami na nating napanalunan. Mama, tiyak na yayaman na talaga tayo. Ate, ang gagaling ninyo talaga. Dire-diretso kayong nanalo ng 18 beses. Siguro swerte lang talaga. Pakiusap, tulungan mo akong magbilang. Magkano na ang napanalunan ko? Nanalo ka ng mahigit 7,000. Ang dahilan kung bakit nanalo ay dahil sinadya yan ng bangkero upang mangakit ng mga biktima na manalo muna ng kaunti pagkatapos kukontrolin nila ang laro at tatalo tayo. Hindi tama yan. Ang dami kong panalo, pero 7,000 lang ang napanalunan ko. Kung ganon, paanong ang dami ng natalo mo? Paano ka natalo ng ganoon kalaki? Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Nawala sa isip ko kaya natalo ako ng lahat. Imposible yan? Noong una, panalo ako ng panalo. Akala ko swerte ako, pero hindi ko inaasahan na pagkatapos, Mahirap tanggalin ang kasakiman. Palaging mananalo muna, saka matatalo. patawad, nagkamali ako. Huwag na kayong magkuwentuhan ng pamilya. Kung maglalaro pa, magbigay na ulit ng baraha. Lahat ng taya ay ipinikit ko? Ang galing at lakas ng loob mo, ate. Talagang saludo ako. Sa kamay na ito,
hindi na ako sasabay. Nasuwertehan lang. Sandali ate. Bakit hindi? Subukan nating maglaro ng mas matindi. Ang minimum bet ay 3 piso pa rin. Pero ang dagdag taya ay walang limitasyon. Anong masasabi mo? Game ba? Huwag, asawa ko. Naalala ko? Ganito rin ang nangyari sa akin kagabi. Sobrang laki ng taya. Una kong natalo ang kotse. Tapos ang bahay. Kuya Gao, hindi naman siguro kayo mga tanga, di ba? Anong ibig mong sabihin? Sa kasalukuyang minimum bet, kahit manalo kayo ng 7 araw at 7 gabi, hindi nyo mababawi ang 800,000. Kung ganito lang, tiyak na hindi namin mababawi ang puhunan. Asawa ko, huwag kang makikinig sa kanya. Huwag kang magdadagdag ng taya. Ang tuition fee ni Xiaobao? Ang pambayad sa operasyon ni tatay? Hindi ako magiging gahaman. Maglalaro lang ako ng isa pang beses. Oo, isa lang. Sapat na sa akin na maibalik ang 1 katlo ng pera. Nako, pagod na rin ako. Kung ayaw nyong maglaro ng ganito, hindi na ako sasama. Hindi na rin ako maglalaro. Asawa ko, umuwi na tayo. Ma, magpatuloy pa tayo sa paglalaro. Anong sabi mo? Kagaguhan. Alam mo ba ang pinagsasabi mo? Kung hindi itutuloy, hindi na ako papasok sa eskwela at aalis ako sa bahay araw-araw. Talaga namang bata pa pero lulong na. Ginoong Gao, ang pamilya niyo ay parang magkapatid na may pambihirang talento. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Bakit hindi ka na makalaro? Sinasabi ko lang na ang anak mo ay mas mahusay pa sa nagpalaki sa kanya. Ikaw, subukan mo ulit laitin ang anak ko. Tama na, wag na kayong mag-away. Bao, bakit mo ginagawa ito? Ma, nakikita ko ang laki ng baraha. Ano? Kailangan na kailangan mo akong paniwalaan. Bawat baraha ay transparent sa aking paningin. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba talaga niloloko si Mama? Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Asawa ko, huwag kang tumaya. Pwede pa tayong magsimulang muli ngayon. Huwag kang mag-ingay. Ayaw kitang kausapin ngayon. Asawa ko, Ma, tingnan mo doon. Taya akong malaki. Tiyak na lalabas ang 336. Bubuksan ba? Buksan. 336. At ang atin namang mga baraha ay 89K. Bao. Kaya pala ako nananalo? Ay dahil sa aking bao. Ma, huwag kang matakot. Poprotektahan kayo ni Bao ni Papa. Hoy! Anong nangyayari? Nagsasadula ba kayo rito? Tuloy tayo. asawa ko, bakit mo pa itutuloy? Wala na tayong anumang natitira. Tara na, natatakot ba kayo? Nahuli na ang isda. Gusto mo bang i-red brace o steam? Mas maganda, 3 putahe mula sa isang isda. Tapos na kayo! Maglaro pa tayo ng isa. Dahil gusto mong maglaro, Mare, ako na ang maghahalo ng baraha para mas mabilis. Sige, Tatay Bulag. Sige, ikaw na. Mamaya, dadanasin nyo ang hirap. Shadow Lurking Hand, pinagsama-sama ang mga pamamaraan sa pag-shuffle, kayang hugutin ang magagandang baraha at mapunta sa kanyang kamay. At may kakayahan pa siyang magtago ng baraha ng palihim. Tapos na akong maghalo. Hindi ako makapaniwala na ako ay naririto. Makakatagpo ako ng ganitong teknik. Sayang lang, sa harap ko, ito ay isang walang kwentang pagpapakitang gilas. Xiaobao, Huwag kang mag-alala, Ma. Basta nandito ako. Tumaya na. Hulihin na natin sila. Sa tingin ko, ang pamilyang ito, wala nang gaanong mahuhuthot. Kahit maliliit na pakinabang pa rin yan, lunukin na natin pati buto. Mukhang hindi ko sila palalampasin. Noong nakaraang buhay, ang perang napanalunan ko ay ginamit ko lahat sa kawanggawa. Dahil nakakita ako ng hindi mabilang na tao na naghihirap. At mas malala pa, lubos na nawasak ang kanilang pamilya. Salamat, boss. May namamatay.
Ang mga mandarayang ito, hindi nagsasaya, kundi nangingisda. Bawat laro ay naghihintay sila sa kanilang biktima na pumasok sa bitag. Asawa ko, umuwi na tayo. Asawa ko, Mukhang sasalakay na sila. 1,000. 1,000 rin ako. Xiaobao, mukhang mababa lang ang baraha mo. Tayaan. Naniniwala sa iyo si nanay. Hiningan ko ng baraha ang kamay ko, hindi ka makakakuha ng malaking kamay. Sasabay ako. Kung gayon, mag-add ako ng 10,000. Sasabay din ako. Pero ate, parang sa kamay mo ngayon, wala ka ng ganoong kalaking pera, tama ba? Kulang sa chips? Ay, okay lang. Makakapag-loan tayo. Natalo ang asawa ko ng 800,000 kagabi, kaya maglo-loan ako ng 800,000. Tapos na akong pumirma, tuloy tayo. Sige, ate. Dahil napakatapang mo, samahan ka namin hanggang dulo. Ate, gusto mo bang sumabay sa taya? Lahat ng chips na ito itataya ko. 800,000? Lahat itatapon ko. Anong nangyayari? Ang laki ng taya, baliw na ba siya? Ate, ito ay isang kamay na isinugal mo ang 800,000. Bakit? Bawal ba? Siyempre, pwede. Sinabi na namin kanina, walang limitasyon ng taya, pwedeng magtaya ng malaki. honey, pwede bang kumalma ka muna? Tumahimik ka. Dapat kong maipanalo ang halagang natalo mo kagabi. Magkapamilya talaga sila, magkatulad ang ugali. Naging arogante dahil lang sa kaunting panalo. Honey, masyadong delikado ang ginagawa mo. Ngayon mo lang nalaman na delikado? Kung pupunta ka ulit sa ganitong lugar, wag mo na akong tawaging asawa mo. Bitawan mo ako. Kuya Gao, huwag mong sirain ang mga patakaran. Kayong mga manloloko, hindi kayo mga tao. Ate, sa kamay na ito, hindi pa sigurado na matatalo ka. Bakit ka nagmamadali? Paniguradong mananalo. Lalaki, dali na, isama mo si Xiaobao at umalis. Nasa lamesa na ang taya, huli na para umalis. Wag na kayong mag-aksaya ng oras. Taya o hindi? Taya. Dahil matapang si ate, kailangan nating sumunod sa laro. Halika, kunin mo ang card ko. Sakto, 800,000 piso ang laman ng card na ito. Ito ang naipon ko sa mga nakaraang taon. Nay, huwag kang matakot. Oo. Ikaw rin, nagpapatalo ka. Ang galing ko sa paghahalo ng baraha, 10 taon na akong walang palya. Hindi niya ako maloloko. Sa pagkakataong ito, hindi ako sasama sa taya. Kayo na lang ang maglaro. Anong ibig mong sabihin? Wala kang pambayad sa ganitong halaga? Ay nako, Kuya Tianba. Humihinto ako habang nasa itaas pa ako. Sa pagkakataong ito, sapat na ang nandito ka. Sige na nga. Bubuksan ko na ang baraha. Straight. Wow, isang malaking straight pala. Siguradong talo na. Sa pagkakataong ito, malamang mauubos ang lahat ng yaman nila. Patay. Napakalaki ng baraha. Talagang kinuha ng lalaking ito ang pinakamalaking baraha para sa sarili niya. Ate, ang dami mo ng panalo. Ako naman ang mananalo, hindi ba? Hindi sa nakikialam ako, ate, ang taya mo ngayon ay talagang padalos-dalos. Hindi kayo mga tao. Lahat kayo ay mga manloloko. Sinasadya ninyo kaming lokohin. Daratnan kayo ng karma. Kuya Gao, hinding-hindi namin kayo pinilit na maglaro ng baraha. Kusa kayong sumali, hindi ba? Lahat kayo ay mga mandadaya. Hindi kayo mga tao.
Kuya Gao, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. O baka putulin ko muna ang litid ng dila mo bago ka makaalis. Bitawan mo ako. Ito, anong gagawin natin? Mama, huwag kang matakot. Pinandito ako. Sigurado ka ba? Ate, ipakita mo na ang baraha. Napakamaliit ng baraha? Tiyak na talo na tayo. Ipakita mo na. Ipakita mo. Ipakita mo. Ipakita mo na. Ipakita mo. Ipakita mo na. Ipakita mo na. Ipakita. Ipakita. Ipakita mo na. Ipakita. Ipakita. Ipakita mo na. Ipakita mo. 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 Huwag kang Mama? matakot. Tayo ang mananalo. Tayo ang tiyak na mananalo sa round na ito. Talo na kayo. Hey, huwag ka nang gumawa ng drama. Asawa ko, si Yao Bao. Ako ang nagdala ng kapahamakan sa inyo. Mama, ipakita mo na ang baraha. Sige, Taa-atake na ako. Panahon na para malaman ninyo ang husay ko sa paglalaro na naghari sa lahat at palaging nagwawagi. Isang baraha ang magpapasya sa lahat. Bilisan mo at ipakita mo na, ate. Xiao Bao. Imposible. Imposible. Leopard. Nakakuha tayo ng leopard. Grabe, napakaswerte. Anito. Ilang taon na akong naglalaro, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Xiao Bao? Nanalo ba tayo? Imposible. Hindi maaari. Ako mismo ang nag-ayos ng baraha na ito. Random cards ang ibinigay ko sa kanya. Paano naging leopard yan? Ayos na ang paghalo. Sa loob ng 10 taon, hindi ako natalo pero matatalo. Ako sa babaeng ito. Anong nangyayari? Nakakita ba tayo ng isang dalubhasa sa larangan? Hindi dapat. Ako'y nakatutok sa kanya sa buong oras. Hindi man lang niya ginalaw ang kanyang kamay. Naglalaro lang ba sila? Nagpapanggap lang na mahina? Mahal, huwag na tayong maglaro, okay? Hinding-hindi na ako magsusugal ulit. Xiao Bao, umuwi na tayo. Teka lang. Anong gusto ninyong gawin? Gawin? Ate? Parang may mali sa leopard mo, ah. Mandadaya ba itong babae? Hindi ko naman talaga siya nakahalata. Hindi ba kayo marunong tumanggap ng pagkatalo ngayon? Kung wala kayong problema, suriin ninyo ang baraha. Suriin ang baraha. Ano bang tinutunganga mo? Tingnan na ang baraha. Teka, anong karapatan ninyong tingnan ang baraha? Anong karapatan? Ito lang ang sarili kong mga mata. Sa 10 taon ko, mahigit 100 manloloko na ang nahuli ko. Hindi halata na marunong palang mandaya itong babaeng ito. Galitin si Kuya Tian ang lahat ng napanalunan nila. Ibabalik nila ng may tubo pa. May ebidensya ba kayo? Tama. Noong nananalo kayo, bakit hindi kayo nag-inspeksyon? Ang unfair naman. Nangangamba na kayo. Kayo ang hindi marunong matalo, di ba? Bakit? Hindi ba pwedeng makakuha kami ng magandang baraha? Kayo nang humusga. Hindi ba tama ako? Tama. Oo nga. Hindi marunong matalo. Hindi marunong matalo. Ako, hindi marunong matalo? Kung malinis yang set ng baraha mo, puputulin ko ang kamay ko ngayon din. Kuya, huwag kang magpadala sa galit. Mas sanay pa akong humawak ng baraha kaysa sa babae. Sigurado ako ang set ng baraha niya ay nakuha niya sa pandaraya. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Pero kung may daya talaga ang baraha na yan, kayong pamilya, ngayong gabi, nakahiga kayong lalabas sa pintuan na ito. Asawa ko, huwag kang pumusta sa kanya. Huwag kang mag-alala, ma. Tingnan. Buksan na. Tingnan na. Buksan, tingnan na. Buksan, tingnan.
Buksan, buksan, buksan. Tingnan, tingnan, tingnan. Buksan, tingnan. Buksan na. Buksan, buksan na. Buksan, buksan na. Buksan, buksan na. Buksan, buksan na. Kayo pa ang nagplano ng panloloko? Sa inyo. Kung paano kayo magbabayad. Bukas. Hindi maaari. Hindi ito maaari Maliwanag na. Kuya Tianba, ano bang nangyayari dito? Hindi maaari. Imposibleng mangyari ito. Hayop ka. Ikaw ba ang may pakana nito? Alam po ng langit, Kuya Tian. Wala po akong lakas ng loob. Ibig bang sabihin, napakaswerte talaga ng babaeng ito at nakakuha pa ng triple? Aba, kung tutuusin, si Tian ba pala ang hindi marunong talagang matalo? Sinuri mo na ang baraha. Wala kaming ginawang daya. Kitang-kita ng lahat. Walang kwentang tao. Umalis ka. Kuya Tian, ayon sa patakaran, hindi ba dapat iwan mo ang kamay mo? Ay nako. Bakit kailangang maging seryoso? Kuya Gao, kahit biro lang hindi mo matanggap. Ang nangyari ngayong gabi, ituring na lang nating isang pagkakamali. Kunin niyo na ang perang ito. Ano sa tingin mo, Kuya Gao? Kunin niyo na itong pera. Makakaalis na talaga kami? Oo naman. Asawa ko, nabawi na natin ang perang natalo. Umalis na tayo? Sige. Tapos na? Kung hindi pa sila umalis, baka maubos na ang lahat ng ari-arian nila. Sila Tianba at Chuni, itong magkasintahang pulat-puti, 10 taon nang gumagala sa iba't ibang lugar. Sino man ang lumaban sa kanila, ang magaang parusa ay mapuputulan ng kamay at paa. Ang mabigat ay nagdudusang naglalaho na. Sa loob ng maraming taon, si Tianba ang nagpapaliwanag, si Chuni ang nagbibigay pabuya. Pero wala pang nakakakita sa taong binigyan nila ng pabuya na nagpakita rito. Anong ibig sabihin niyan? Asawa ko, bilisan na natin ang pag-alis. Tara, umuwi na tayo. Kuya Tian, pwede na po kaming umalis. Huwag muna kayong magmadali para makaalis. Ayan na nga. Alam kong hindi kami palalampasin ng mga taong ito ng ganoon lang. Mrs., ang swerte mo ngayon, hindi mo na ba susubukan pang maglaro ng isa? Hindi tama iyon. Ayoko na. Hindi pwede iyan. Anong gagawin ninyo? Mrs., maglaro ka pa ng isa. Kapag hindi mo yan nilararo, wala ni isa sa inyo ang makakalabas sa pintong ito. Hindi na talaga kami maglalaro. Anong ibig mong sabihin? Nang dahil lang sa nanalo, kayo, gusto nyo na agad umalis? Kuya, maawa ka na. Basta makuha lang, namin pabalik ang puhunan namin. Hindi maaari iyan. Nakikiusap ako, pagbigyan nyo na kami. Itong natitira, ibigay mo na lang sa amin bilang regalo. Hayaan mo na kaming umalis. Ang pera na binabalik namin ay pinaghirapan namin. Pangmatrikula pa ng anak namin iyan? Huwag na huwag kayong magkunwari na kawawa sa harapan ko. At isa pa, nasaan ang ganoong klaseng kabutihan sa mundong ito? Ito na lang ang kunin mo, pwede ba? Itong natitira, hayaan mo na lang kaming makahinga. Pwede ba? Kalahati lang ng puhunan ang nakuha nila. Tiyak na makakaalis na sila, Kuya Tian. Hindi ko kailangan ang pera ninyo. Kailangan mo lang akong talunin ulit ng isang beses. Makakaalis kayo anumang oras. Ang pamilyang ito ay nagkaswerte lang. Sa husay ko, wala pang nakakapanalo ng pera at nakaalis. Ang mga taong ito ay walang hiya. Kahit manalo pa ulit, hindi rin nila tayo papayagang umalis. Napag-isipan nyo na ba?
Hindi ba yan lumalabag sa batas ng kalsada? Ayaw ninyong magpauwi ng tao? Ano ang kaibahan ninyo sa mga tulisan? Ibig bang sabihin ang lahat ng nanalo ay kung hindi pwedeng umalis? Sa tingin niyo tama ba siya? Buwisit ka. Anong pinagsasabi mo dyan? Chow Bao, tumigil ka na. Ma, ayos lang. Maglaro tayo ulit ng isang laro para talunin natin siya at manahimik siya. Buwitre ka? Bata, ayaw mo talaga ng buhay ano? Ano, kaya mo bang tumaya? Walang alam sa mundo ang gago. Akala mo ba titiklop lang ako? Sa susunod na round na to, kung matalo kayo, pakakawalan nyo ang buong pamilya namin. Lahat kayo maging saksi. Xiao Bao, tama na. Sa mga kamay niyong puro tsamba, karapat dapat ba kayong magmalaki sa harap ko? Tianje. Sakto to sa gusto mo, di ba? Itong bata naghahanap ng kamatayan, dumidiretso na sa kabaong. Sandali lang. Papatayin ko sila sa pagkalugi hanggang maubos ang lahat nila. Sige, gusto kong makita kung paano nyo ako matatalong lubos na kumbinsido. Tapos na tayo. Xiao Bao, wag na tayong maglaro, please. Umuwi na tayo. Ma, hindi nila tayo pakakawalan. Isang round pa tayo? Baka magkakaroon pa tayo ng pag-asa. Baka ikapahamak pa ng batang to ang mga magulang niya. Ay, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Tiange, huwag niyo namang seryosohin ang bata. Wala siyang mali siya. Kayo pang mga magulang ang di marunong kumilos kumpara sa bata. Kung hindi nyo kaya ang laro, sana hindi na kayo pumasok dito. Ma, magtiwala ka sa akin. Tama si Xiao Bao. Patay din naman tayo kahit anong piliin. Mahal, wag. Huwag kang pumayag. Oh, kumusta? Napag-isip-isipan nyo na ba? Sige. Sasali ako sa laro. Sige. Sasali na ako sa laro ninyo? Ang panalo natin kanina ay puro swerte lang. Huwag ka na talagang mag-alala. Mabuti. Ang ate ay talaga namang napakatapang at walang pasubali, hindi na nagpapaligoy-ligoy pa. Kuya Gao, wala ka pa palang ate, pero ang tapang mo na. Kunin mo ang bagong baraha. Ate, sisimulan ko na ang paghalo. Kaliwang kamay ang panakip sa baraha, kanang kamay ang tago. Naayos na ni Tian ba ang mga barahang gusto niya? Hatiin na ang mga baraha. Ang reverse card cutting? Pambihirang taktika ng mga mandaraya. Sa totoo lang, kahit hatiin mo pa, wala ring silbi. Ate, sisimulan ko na ang pamimigay nitong baraha. Sa ngayon, nakatakda na ang kalalabasan. Tiyak na matatalo siya ngayon. Isang leopard pala? Ang taong ito, ano kaya ang pinaplano niya? Asawa. Sa Zaji Unhua, ang 3A. Ang pinakamataas na leopard straight flush. Natalo ang lahat. Nanalo tayo? Maliban na lang kung may 2-3-5 si Tianba. Pero napakaliit ng posibilidad na lumabas iyon. Ang tunaynan, ang 2,300 ang tanging baraha na makakatalo sa leopard na A. Ang baraha niya ay 2,000, 3,000. Nanghuhuli siya. Kuya Tian, lahat ng pusta namin ay ilalagay na namin. Isang laro lang ang magdedesisyon.
Mabuti ang Kuya Gao ay tunay na lalaki. Anong nangyayari kay Gaoshan? Nagmamadali siyang magbigay ng pera. Siya ay may leopard straight flush. Napagkasunduan natin, matalo man o manalo, kailangan mo kaming paalisin. Walang problema. Ako si Tiamba ay marunong tumanggap ng pagkatalo. Kuya Gao? Anong magandang baraha ang hawak ni ate? Mukhang kailangan ko na kayong batiin ng maaga. Maliit na baraha lang. Kuya Tian, turno mo na. Dahil ang Kuya Gao ay napakatapang, hindi ko naman pwedeng sirain ang kasiyahan. Sige, tatalo ako. Si Kuya Tian ba ay hindi man lang tumitingin sa baraha at sinundan agad lahat ng pusta? Zaji Unhwa kasi, ang laro ay tungkol sa kung sino ang mas matapang. Dahil ang Kuya Gao ay napakatapang, syempre sasamahan ko siya hanggang sa huli. Lahat ng pusta namin ay nakasalalay na. Kuya Tian, kulang pa yata ang chips mo. Sino ang nagsabing kulang ang akin? Mayroon pa akong 3 car. Wash shop na nakapangalan sa akin, isama na lahat iyan. Malaking pusta iyan. Ganyan ba kalala ang gusto mong laruin? Hamp, hintayin mo lang ako manghuli. Teka lang, ang 3 car wash shop, ang kabuuang halaga ay mga 200,000 piso lang. Kulang na kulang pa yan. Ano, susunod pa ba o hindi? Sino ang nagsabing hindi ako susunod? Kung hindi mo kaya, mag-fold ka na lang. Grabe naman tong tatay. Na ito, nagpapagabay. Kung sa iba, hindi niya alam. Minana ito, hindi bababa sa daan-daan libong halaga. Tito ba to? Binili mo lang yan sa art. Market ng 300 piso, di ba? Hoy, bata ka, anong pinagsasabi mo? Parang hindi nga aabot sa 300 yan. Sinumang tumawa ulit, ipapahanap ko sa inyo ang mga ngipin nyo mismo sa sahig. Kuya Tian, niloloko mo lang kami ng peking bagay na yan, ah? Tito ba to? Kung ganyan ka, uuwi na kami. Kuya Tian, baka wala ka ng pera. Anong matinding lakas ng loob ni Gaoshan? Para ganyanin si Tianba. Malamang nakakuha ng magandang baraha ang babae niya. Sinong nagsabing wala akong pera talaga? Mayroon pa akong isang bagong kasal na bahay sa probinsya, 500,000 ang presyo nito sa merkado. Mayroon din akong personal na safe, marami-rami akong napanalunang pera, nakaimbak doon, mga hindi bababa sa 10 o 20,000 piso. Mukhang handa na. Siyang sumugal sa lahat. Ano ngayon? Sapat na ba ang karapatan ko para manatili pa sa mesa? Pwede na ba tayong magpatuloy ngayon? Tito Bulag, hindi ba't ang titser mo sama ay yung titser mo sabi? Walang hiya. Anong pinagsasasabi mo? Kulang pa rin talaga lahat ng perang yan. Tama ang bata. Talagang kulang. Baka naman ayaw mong magbayad dito. Tama na. Pasensya na kayo, bata lang. Nagbibiro lang. Kuya Tian ba? Mas magaling pa. Mag-compute itong batang ito kaysa sa iyo. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Nagpapanggap ka pa ba talagang inosente? Bilisan mo, pahiramin mo ako ng pera. Kuya, anong klaseng salita yan? Ikaw ang nagpumilit na makipagpustahan kay Kuya Gao? Bakit ako pa ang sinisisi mo? Kalokohan. Kung hindi ka lang gahaman, kailangan ko pa bang ubusin ang lahat ng ipon namin? Nagpapanggap ka pa ring inosente sa aking harapan? Aray, Kuya, nasasaktan ako. Sa akin ang pinakamalaking card? Sigurado akong mananalo sa pustahang ito. Ibabalik ko sa iyo ang doble niyan pagkatapos. Doble? Paano tayo maghahati? Hati tayo, 50,050. Kulang. Gusto ko ng 60% talaga. Sige. Magpakita ka ng maganda. Tapos na ba kayong mag-usap? Gabing-gabi na.
Kailangan pang pumasok ng anak ko bukas. Ate, bakit ka nagmamadali? Pera lang naman ang pinag-uusapan. Ito at saka yung laundry shop. Alam naman ng lahat, napakaganda ng negosyo. Sa tingin mo, sapat na ba ito ngayon? Ate, wala naman itong pinakalakihan lahat. May lakas ka pa ng loob na pagtawanan si Tiyong Bulag. Hindi ka marunong magbilang. Masahol ka pa sa kanya. Mayroon pa kaming lupa sa probinsiya. Sapat na ba ito ngayon? Ay, halos-halos sapat na. Walang hiya kang bata ka. Xiaobaw, huwag kang magsalita ng ganyan. Mama, alam ko na po. Ano na, maaari na ba tayong magsimula? Sabi ng guro ni Mama, dapat ang isang tao ay may paninindigan sa usapan. Hindi pwedeng walang pruweba. Ang mga taong ito ay nagsasalita ng walang paninindigan. Napakadali lang iyan. Papirmahin lang sila. Sige. Marunong pala ang batang ito na kumuha ng ebidensiya. Ano naman kung mayroon iyang ebidensiya? Imposibleng matalo ako. Kuya Tian, sana po ay gumawa kayo ng kasulatan? Bakit kailangan pa ng fingerprinting? Ako rin. Pirmahan mo na. Anong nangyayari? Huwag na huwag kang mag-alala. Kapag natanggap ko na ang pera, dodoblehin ko pa ang ibibigay ko sa iyo. Nakataya na nila ang lahat? At wala na rin tayong aatrasan. Ang larong ito ng buhay. At kamatayan ay nagsisimula pa lamang. Ang mga baraha sa kamay ni Mama ay 3A. Ito ang pinakamataas na kamay sa larong Zajinhua. Ang mga baraha ni Tiamba ay 2,000, 3,000. Ito lang ang makakatalo sa 3A. Hindi nga siya napahiya, isa siyang matandang manloloko sa sugalan. Ginawa niyang walang butas ang laro. Sayang lang nakatagpo siya ng isang eksperto sa pagwawasak ng laro tulad ko. Dahil naglakas loob kang mandaya at magplano, ngayon ay pagbabayaran mo ito. Ate, kontento na ba kayo ngayon? Pwede na nating simulan? Unahin na natin ang babae dito. Ikaw muna ang magbukas ng baraha. Kailangan kong palitan kaagad ang baraha ni Mama. Kung hindi, siguradong matatalo tayo. Sobrang mahina. Hindi ko talaga mapalitan itong baraha. Talagang napakahina. Kung hindi ko na yata kakayanin. Tapos na. Matatalo na ba kami? Huwag kang mag-alala, mahal kong asawa. Mabilis na, buksan mo na ang baraha. Oras na para maningil. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Sa wakas, makakauwi na tayo. Hala, ang babaeng yan. Sobrang swerte. Nakakuha ng 2 3 ng sunod-sunod. Ang posibilidad niyan ay mas mababa pa kaysa sa pagpanalo ng pangunahing premyo. Ate, ang galing mo talaga. Tapos na ang laro.
Oras na siguro para ayusin ang utang ng pamilyang ito. Tiyan ba, talo ka, kailangan mong panindigan ang pagkatalo. Ang kamay na ito ay tatlong pare-pareho. Ito ay isang nangungunang kamay. Pero bakit mo naman naiisip na maliit ang baraha ko? Kahit pa royal flush ang sa iyo, hindi mo pa rin matatalo ang tatlong pare-parehong A na ito. O baka akala mo, nakakuha ka ng 2,3,005? Sino ang nakakaalam? Imposible. Baka nakuha talaga ni Kuya Tian yon. Ang posibilidad na 20 tileman watiman fa 5 ay halos wala. Nananaginip lang siya. Matalo ba talaga tayo sa round na ito? Ang kapalaran ng pamilyang ito ay dahil din sa akin at Xiaobao, anong nangyayari? Mama, patawarin mo ako. Hindi na talaga gumagana ang kapangyarihan ko. Ang barahan ng bulag na tiyo, talagang tunay, 3,005. Ano? Pasensya na, mga kasama. Ang baraha na nasa kamay ko ay sadyang pangtalo sa tatlong pare-pareho. Sa barahang ito, kaya kong manalo ng anumang 3 of a kind. Kayo ang talo. Kayong pamilya, huwag masyadong mayabang. Mayroon pang mas magaling na tao sa inyo. May langit pa sa ibabaw ng kalangitan. Imposible. Kahit ilang laro pa ang gawin natin, talo pa rin kayo. Napakaganda, napakaganda. Kuya Chan ba? Dahil maganda ang kamay niya, kaya pala naglakas loob siyang itaya ang bahay at tindahan at hinikayat pa si Ate Chuni na tumaya. Si Kuya Tian talaga ay sobrang swerte. Sandali lang. Hindi yan 235, hindi nga. $238? Bakit ang 235 ko naging 238? Anong nangyayari dito? Isang numero lang ang pagkakaiba. Ito ay tanda na pinagpala ako ng langit, pinagpala ang pamilya Gao. Pinagpala ang pamilya Gao. Nanalo! Isang numero lang, nanalo Napunta sa tayo. kanya ang baraha. Hindi pa rin nawawala ang kapangyarihan ko. Xiaobao, talagang makakauwi na tayo ngayon. Nanalo siya. Nanalo talaga siya. Bakit nga ba naging 238? Naku po. Binuwisit mo ako, itinaya ko pa ang lahat ng pera ko. Kailangan mong ibalik sa akin ang aking pera. Ibalik mo sa akin ang pera. Akin iyan, ibalik mo sa akin ngayon. Ibalik mo agad sa akin. Ibalik mo. Ibalik mo. Tama na? Ang babaeng ito ang nagdaya at nagpalit ng baraha ko. Ako? Siya ang babaeng ito. Ang babaeng ito ay nandaraya. Binago niya ang baraha ko. Hindi ako. Huwag kang magbintang ng walang batayan. Ikaw ang naghalo ng baraha, ikaw din ang nagbigay. Ang asawa ko ay hindi man lang humawak. Oo nga, si Ate Rong pa nga ang nagkat ng baraha kanina. Ako rin ay makakapagpatotoo. Walang pagkakataon si Ate Rong na hawakan ang baraha. Lalo na ang mandaya. Imposible. Ang laro ng baraha ay nasa ilalim ng aking kontrol. Walang posibleng pagbabago. Baka nagkamali ako? Tito Bulag, may panalo at may talo. Hindi ba pwedeng manalo ang mama ko? Tama, kailangan may ebidensya sa paninira. Ebidensya? Mayroon akong ebidensya? Siyempre, mayroon akong ebidensya. Hindi siguro gustong magsinungaling ni Kuya Tian, no? Mabuti na lang at nandito ang munting batang ito. Ito ay isang matibay na patunay. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Husto na. Imposible. Imposible. Imposibleng matalo. Hindi kami pwedeng matalo. Ginang, sa inyo na po itong lahat ng perang ito. Pera? Ang pera na yan, pera ko lahat yan. Pera ko lahat yan.
Ibalik mo sa akin ang pera ko. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Ang pera ko. Ang pera ko. Grabe. Tiyan ba? Nanloko ka para manggikil ng pera. Huwag ninyo siyang hayaang tumakas. Ito lahat ay ebidensya. Ang pera ko lahat yan. Ma, medyo gutom na ako. Umuwi na tayo. Salamat, Xiaobao. Pag-uwi natin, ihahandaan kita ni Mama ng masarap na pagkain. Tara, uwi na tayo. Tara. Panginoong Tianlong, naimbestigahan na po namin ang pagkakakilanlan ni Chenrong. Boss Tianlong, si Chenrong ay isang ordinaryong may bahay lamang. Regular ang kanyang pamumuhay at walang nakitang kakaiba sa kanyang mga kilos. Itong si Chen Rong, talagang magaling magtago ah. Sina Tianba at Shuni, sila ang mga bihasang mandadaya sa sugalan. Sila ay magaling magkaisa, mahusay sila sa pagtatakda ng patibong. Hindi mabilang na manunugal ang nahulog sa kanilang bitag at sa huli ay naubos ang lahat ng kanilang yaman at nagkawatak-watak ang kanilang pamilya. Si Chenrong ay nakabasag ng kanilang laro, nakagawa ng kahanga-hangang galing sa barahan na walang makitang butas. Tiyak na taglay ng babaeng ito. Ang natatanging kasanayan ng Tianmen. Magpatuloy kayo sa mas malalim na investigasyon. Huwag palampasin ang anumang bakas. Opo, boss. Hindi simple ang pagkatao ni Chenrong. Malaki ang posibilidad na siya ang pinakahuling disipulo ni Gao Jin, ang Diyos ng Sugal, at tagapagmana ng 12 unique skills of Tianlong na matagal nang nawawala sa mundo. Dahil nagtatago siya ng galing, pipilitin ko siyang ipakita ang tunay niyang kulay. Ha 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 ha, ha 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 ha. Ginang Jin, may lumitaw na misteryosong babaeng eksperto kamakailan sa teritoryo ni Lin Tianlong at nakagawa siya ng pinakamataas na talaan ng panalo sa mga nakaraang taon. Ang makapanalo ng malaking pera mula kay Tianlong. Sino ba talaga siya? Si Chenrong, isang karaniwang may bahay. Ito ang larawan niya, na kinunan sa eksena. Wala namang espesyal sa babaeng ito. Nabalitaan ko na kahit 10 beses pa itong bagalan gamit ang high-speed camera, wala pa ring makitang anumang depekto sa kanya. Ang kamay ng babaeng ito, napakabilis na kayang lukuhin kahit ang electronic eye. Ganoon ba siya, kakatwa? Baka siya. Ginang Jin, nagdududa kami. Siya ang tagapagmana ng 12 perpektong teknik ng Tianmen na matagal ninyong hinahanap. Ano? Muling lumitaw ang natatanging kasanayan ng hari ng mga manloloko. Kailangan nating sundan ito kaagad. Ang ibig bang sabihin ni Ginang Jin ay Ipunin ang lahat. Ihiyanda ang 70% bigat ng handog. Bukas ng umaga, samahan ninyo ako para bisitahin ang diyosa ng pagsusugal na ito. Opo, Ginang Jin. Naimbestigahan na ba ng maigi ba ang kanyang impormasyon? Ang Jinyutang ay nagbigay ng impormasyon na ang kamanghamanghang pandaraya ni Chenrong ay ipinapakita ng lahat ng surveillance na hindi siya nandaya. Hindi talaga siya nagpakita ng kahit anong pagkakamali. Maliban na lang kung alam niya ang 12 teknik ng Tianmen. 12 teknik ng Tianmen? Pero bago pumanaw ang guro, wala siyang iniwang lihim na sining. Paano ang teknik ng Tianmen ay napunta sa kamay ng isang babaeng hindi kilala ang pinanggalingan? Wala na tayong oras, Liuli. Nandito po ako, Panginoon. Sumama ka kaagad sa akin papuntang airport. Gusto kong harapin ng personal ang katotohanan niya. Masusunod ang utos mo, Panginoon. Ngayong oras, kailangan kong mahanap ang tao
ng mabilis. Lumabas ang tagapagmana ng Tianmen. Kami ay nararapat nararapat na magbigay kanya. galang sa kanya. Mrs., talagang nanalo tayo ng malaki ngayong pagkakataon. Hindi lang natin nabawi ang interes. Pati ang puhunan ni Tianba ay nabawi na rin. Gao Shan, gusto kong sumumpa ka na hindi ka nababalik sa sugal habang buhay. Mrs., huwag kang mag-alala. Matapos kong maranasan ito, nakaligtas ako mula sa kamatayan. Naisip ko na ang lahat. Wala namang nagwawagi sa mesa ng sugal. Ito ay parang aswang na lumalamon at walang itinitira. Salamat talaga sa iyo. Kung hindi, baka habang buhay, akong hindi na makalabas. Hindi dahil sa akin. Kung nanalo tayo ngayong gabi, ito ay dahil kay Xiaobao. Ha? Siya ang nagbago ng barahan ni Tianba. Paanong nangyari iyon? Paanong mayroong sino man sa mundo na kayang gawin iyon? Ganoon ba talaga kagaling si Xiaobao? Ngayong gabi tayo, nakalabas mula sa lugar na iyon. Hindi ba't iyon na ang pinakamahusay na patunay? Eh hindi mo pa ba nauunawaan? Ang nangyari kanina, talagang kakaiba. Teka, ibig sabihin ba ang huling barahan ni Tianba ay talagang 2,000, 3,000? Walang swerte sa sugal. Ikaw ba talaga ay naniniwala na napakaswerte mo na makukuha mo ang 3 of a kind na A? Pati ba ang 3 A kanina? Si Xiaobao din ang gumawa? Imposible. Talaga bang si Xiaobao ang nagligtas sa akin? Hindi ka nagkakamali. Si Xiaobao nga. Tatay, walang katapusan ng sugalan, kaya't bumalik na sa tamang daan. Ang mga kamay na demonyo tulad ni Tianba at Chuni ay parang hindi nakikitang ahas na lason, tahimik na yumayakap sa biktima, unti-unting sinisipsip ang kayamanan, dangal, at maging ang buong buhay ng biktima. Munti ka na? Dahil dito muntik na ring masira ang pamilya at mabaon kami sa utang. Sa likod ng bawat sugal ay may hindi mabilang na wasak na pamilya at daing ng kawalan ng pag-asa. Tatay, nanay, bumaha kamakailan sa syudad, malala ang baha. Gusto kong ibigay ang pera na ito sa mga nangangailangan. Sige, susundin namin ang desisyon mo. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya para tulungan ang mga nangangailangan. Opo. Aking kawawang anak, nawalan na ng ama sa ganoong murang edad. Ate, kunin mo ito para ipambili ng pagkain ng kapatid mo. Ito? Ano ito? Ito ay maliit na tanda ng aming pagmamalasakit. Hindi namin alam kung paano kami magpapasalamat. Ate, tanggapin mo na lang yan ha? Para ito sa bata. Halika. Dali, dali. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Halikayo, uminom na ng lugaw. May lugaw. Dali, dali, dali. Salamat, boss. Salamat, boss. Salamat, boss. Salamat, boss. Sige, huwag kayong magmadali. Isa-isa lang, meron lahat, meron talaga lahat. Huwag kayong magmadali. Meron lahat, meron talaga lahat. Halika. Halika, heto sa'yo. Dahan-dahan ka sa pag-inom. Kung kulang pa, marami pa rito. Inay, salamat sa hirap mo. Hindi mahirap para kay inay. Xiaobao, lumaki ka na at marunong ka nang tumulong sa iba. Ang perang ito ay puno ng dugo at luha. Dapat itong gamitin upang bigyan ng init ang mga taong tunay na nangangailangan. Tama ang sinabi mo. Umuwi na tayo. Igagawa ka ni inay ng paborito mong matamis at maasim na spare ribs. Yehey! Si inay ang pinakamagaling talaga. Inay, nasaan si tatay? Siya? Ayon sa iyong kahilingan, nagbigay ng donasyon ng natitirang pera. Pero dapat nakabalik na siya. Hello? Ikaw ba si Chenrong? Hawak ko ang asawa mo. Ano? Huwag kang mag-alala, ligtas pa siya sa ngayon. Pero, Inay, baka kinidnap si tatay. Asawa ko, tulungan mo ako. Sagipin mo ako, ayaw kong mamatay. Asawa ko. kung gusto mong iligtas ang asawa mo,
Pumunta ka bukas ng umaga sa Tianmen Mountain at lumahok sa Global Tianshan Competition. Anong Tianshan competition? Wala akong alam gawin. Hello? Hello? Xiaobao, ano na ang gagawin natin? Ang tatay. Amo, bakit siya inaresto? Inay, huwag po kayong matakot. Ang Tianshan Cup ay isang pangunahing paligsahan ng baraha na ginaganap. Kada 10 taon at lahat ng tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo ay darating. Malamang ay may nagmanman na sa atin. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala. Hindi nila magagawang saktan si tatay. Tila itong grupong ito ay gustong palabasin ako. Inay, sumama po kayo sa akin para iligtas si tatay. Dahil naglakas loob silang galawin si tatay, gusto kong pagbayarin sila. Tara na. Inay, ito na ang Tianmen Mountain. Sa tagal ng panahon na ako ay nabubuhay, hindi ko alam na may ganito palang lugar. Ang Tianmen Mountain ay nakatago sa gitna ng ulap. Dating isang lihim na lugar ng Budismo, mahirap hanapin ang karaniwang tao. Umakyat na po tayo. Wala masyadong nagbago dito simula nang umalis ako. Xiaobao, anong sinasabi mo? Wala po, inay. Pumasok na po tayo at hanapin si tatay. Tara na. Grabe. Ang batang ito, ang astig tingnan. Ang baba na pala ng pamantayan ng Tianshan Race. Pati bata pinapayagang dumalo. Nandyan na sila. Ang taong walang kakulangan, siya lamang ang hindi matatalo. Chen Rong. Dahil sa isang walang kwentang lalaki, naglakas loob kang pumunta rito. Napakaraming kahinaan sa iyo, nakatakda kang hindi maging isang Diyos ng sugal. Ma, nandito lang si Papa. Xiaobao, ayos. Alang ba si Papa? Paano natin siya ililigtas? Napakadali. Talunin lang natin ang lahat ng kalahok. Anong sabi mo? Upang talunin ang lahat ng mga kalahok. Iyon lang ang paraan para pakawalan nila si Papa. Lahat ng mga kalahok? Paano mangyayari iyon? Ma, nakalimutan mo na ba? Nakikita ko ang lahat ng bagay. Kayo ba ay naghahanap kay Gaoshan? Alam mo ba kung nasaan ang asawa ko? Sumunod na lang po kayo sa akin. Sir, dinala ko na po ang mga tao. Lin Tianlong, ang may pinakamaraming pugad sa Timog Silangang Asya, ang hari ng pagsusugal. Sa pamamagitan ng paggamit ng pandaraya at marahas, na pamamaraan ng pagsusugal at pagnanakaw sa kapwa kriminal, umaakyat sa tuktok sa ibabaw ng di mabilang na patay na katawan, siya nga ang nagdudulot ng kaguluhan. Ngayong nandito na kayo, ayon sa tuntunin, simulan na natin ang laban ngayon din. Bakit? Hindi ka ba nangangahas lumaban? Ako? Ngayon, kukunin ko ang 12 Fearless Techniques of Tianmen at aagawin ito para sa aking sariling paggamit. Mula noong namatay ako, wala nang nagbabantay sa Tianmen Mountain. Ang Tianmen Grand Assembly ay ginulo ng mga basurang ito at lubusang sinira ang reputasyon. Ang Tianshan Race ay talagang pahina ng pahina? Pati aso ay kayang tumahol ng ganyan. Anong sabi mo? Tito, huwag kang masyadong mag-assume. Ikaw. Xiaobao, pasensya na. Huwag mo nang pansinin ang bata. Mama, huwag mo nang bigyan ng mabuting tingin ang ganyang masamang tao. Buisit na bata. Sir, wala pa si Ginye? Hihintayin ba natin siya? Hintayin siya? Kumbaga, itong Tianshan Race ba
ay hindi na iikot kung wala siya? Ginye? Ibig bang sabihin niya ay ang dati kong apprentice? Si Xiaogin? Anong nangyayari? Sinong mahalagang tao ang dumating? Si Ginye, narito na. Bakit dumating ang matandang ito? Inakala ko na kung wala siya, makukuha ko ang Tianmen Ultimate Skill. Si Xiaojin! Ay nasa 50 na pala ngayon. Kung iisipin, bata pa siya noon. Ginye, dumating po kayo. Kayo po ba si Miss Chenrong? Ako po. Ang dala kong regalo para sa pagkikita, ibigay ninyo kay Miss Chen. Masusunod, Jinye. Ang set ba ng purong gintong baraha na ito ay talagang kay Kochun, ang prinsipe ng mga sugalan, ang pirma niya mismo at isang rare edition. Anong biro yan? Ang ganitong klase ng kayamanan ay matagal nang nasa museo. Ginang Chen. Ito ay orihinal na likha na iniwan ng aking guro. Ginastos ko ng malaking halaga upang mabili sa subasta at ibibigay ko ito sa inyo ngayon. Itong si Xiaojin, nangangahas kunin ang aking pirma para magpakitang gilas. Dugo pulang Lingji, gintong hourglass, shares sa ang palasyo. Lahat ng mga regalong. Ito ay bihira at walang katumbas na halaga. Maliit na regalo lamang. Lahat ito ay pambihirang kayamanan na talagang mahirap mahanap sa mundo bilang tanda ng pagpapala sa magandang kinabukasan ni Ginang Chen na nagpapakita ng kaunting suporta sa inyo. Ito? Napakahalaga ng mga regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin na po ninyo. Tayo'y pamilya, wala nang iba pang pag-uusapan. Mama, maliit na handog lang naman ni Xiaojin. Kunin mo na lang iyan. Sige na nga. Sino ang batang ito? Bakit parang pamilyar na pamilyar siya? Baka siya ay... Para siyang aking guro. Guro, napakabigat ng halaga nitong regalo. Hindi ko ito maaaring tanggapin. Munting handog ko lang ito, tanggapin mo na lang agad. Ay sige. Ang batang ito ay may pambihirang talento. Sa tamang panahon, ay tiyak na magiging mahusay. Maraming salamat sa iyong magagandang salita. Xiaobao, magbigay galang ka. Xiaojin, matagal na tayong hindi nagkita. Bata, ano ang tawag mo sa akin? Xiaojin! Ang lakas ng loob mo, magalang ka kay Ginoong Jin. Ang bastos na batang ito. Matagal na dapat itong maturuan ng leksyon. Ano pa ba ang dapat pag-awayan? Kahit ano ang gusto niyang itawag, kalayaan niya yon. Opo. Parang may kakaiba ngayon. Bakit ang tingin ni Ginoong Jin parang napakabait? Sino ba talaga ang mag-inang ito? Ano ang kanilang pagkatao? Ito ay talagang nakakagulat. Hoy, apelidong Lin, hindi ba sinabi mo kanina? Nahahamunin mo ang nanay ko? Ako. Dahil kumpleto na ang lahat, simulan na natin ang laro. Unang round, Sikbo. Simulan na ang laro. Ha. Tagumpay ang Diao Ye. Karapat-dapat ka talaga sa bansag na hari ng langit. Sobrang galing nito. Anong masasabi ninyo?
Ang dali-dali lang. Talagang talunin kayong lahat. Xiaobao, nakuha ba niya ang pinakamataas na puntos? Mahal kong mama, huwag kang mag-alala. Sundin mo lang ang itinuro ko sa'yo kagabi. Anong pinagbubulungan ninyong dalawa? Bilis na. Anong ginagawa niya? Ang baguhan na ito, pinapayagan ding lumahok? Mukhang swerte lang ang babaeng ito. Hindi siya disipulo ng 12 natatanging kasanayan ng tarangkahan ng langit. Mga Ginoo, sa tingin ba ninyo ang paligsahang ito ay kailangan pang ituloy? Kapag nagsimula na ang paligsahan, hindi na ito titigil hanggang sa katapusan. Napaka-boring. Bakit ka nakatulala pa rin? Bilisan mo na at buksan na. Sige, hindi ka basta-basta. Kahiyaan lang. Tabla ang unang round. Nagpapanggap lang si Chenrong na mahina. Hindi siya bababa sa kakayahan ni Lin Tianlong. Tuloy. Sa round na ito, ang may pinakamababang puntos ang kukuha sa lahat. Kung aamin ka ngayon ng pagkatalo, pwede kong iwanan ang inyong mga daliri. Ang confident niya. Mukhang naka-anim na isa siya. Ano ba ang alam mo? Ang 6 na maging isa, ang tunay na lakas ng king. 6 na dice. Paanong nakakuha siya ng 1 puntos? Ngayon, hayaang makita ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan. Ano? Ito ay isang haligi na tumutukod sa langit. Ha 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 ha. Kung titingnan mo sa buong mundo, ang makagagawa ng isang tumpok na panalo ay mabibilang lamang sa daliri. Ha 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 ha. Kuya Long, napakatindi nyo talaga. Xiaobao, baka matalo tayo? Ma, hindi tayo matatalo. At lalong hindi tayo matatalo sa masamang taong ito. Naiintindihan ko. Chenrong, ngayon pa lang natakot ka na? Lumuhod ka na at magbigay-pugay sa akin. Baka, bigyan ko pa kayong dalawa ng pagkakataong mabuhay. Tumahimik ka. Ma, simulan mo na. Okay na. Binibining Chen. Tapos ka na agad mag-shake? Ang tunog ng dise ay magulo. Hindi maganda ang magiging resulta niyan. Chenrong, mas mababa na ang puntos ko. Bakit kailangan mo pang magpahiya ng sarili? Tama. Sumuko na kayo agad. Baka bigyan pa kayo ng pagkakataong mabuhay ni Kuya Long. Matatalo na ang babaeng iyan. Kayo ang matatalo. Bata, hindi ka nag-iingat sa mga salita mo. Masamang tiyo, napakabaho ng bibig mo. Ma, buksan mo na. Tingnan ko kung anong maiaalagwa mo dyan. Ito ay Phoenix sa tuktok ng ulap. Ma, ang galing mo. Nagagawa rin pala niya ito? Hindi ito simpleng babae. Sandali, paano mo nalaman ang diskarte na iyan? Ito ay galing sa King of Gamblers, isa sa mga espesyal na galaw ni God of Gamblers. Sino ba talaga ang nagturo sa iyo? Magsalita ka. Marami pang alam ang mama ko at hindi mo kailangan magbigay ng opinyon. Pero
Pero ikaw, adik ka na ba sa pandaraya? Pandaraya? Anong ibig sabihin ng pandaraya? Bata, huwag ka magbintang. Alam mo sa puso mo, na bawat salitang sinasabi ko ay pawang katotohanan. Ang diskarte ni Lin Tianlong ay walang kamalian. Paano niya ito nakita? Ang aura na ito ay parang sa guro ko. Ano ang koneksyon niya sa guro ko? Baka siya... Bata, ano ang gusto mong gawin? Mamulat ang inyong mga mata, at tingnan ng mabuti. Anong balak niyang gawin? Tapos, ano bang gusto mong iparating? Pakitingnan. Dice na may Mercury, ang isang hari, naglagay pa ng tingga sa dice. Talaga palang nandaya siya? Ang galing niya. Paano niya nakita na may problema ang dice? Lin Tianlong, ebidensya ay matibay na? Inaamin mo ba yung kasalanan mo? Ako? Matibay na ang ebidensya, hindi ka pa rin aamin? Ayon sa patakaran, ang mandaya sa pagtitipong ito, ang kamay ay kailangang maiwan dito mismo. Mga tao, magdala ng itak. Masusunod. Teka, narinig ko na sa underground casino ng Timog Silangang Asya, may popular na patakaran ng pagdudugo. Piliin mo, magpadugo ng 2,000 mililitro o sundin ang batas kriminal at hatulan sa karagatan? Punyeta ka. Ano bang pinagsasasabi mo? Maliit pa itong bata, pero ang yabang na ng dila. Mamatay ka na rin naman? Ano man ang piliin ni Lin, Tianlong ay masakit ang magiging kamatayan. Pagdudugo, paghatol sa karagatan, siya ay isang ordinaryong mag-aaral lang sa elementarya. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Jin Shangren? Mga tao, Opo. hindi tama. Bakit ko siya susundin? Teka, sino ang nagsabing akin ang dice na ito? Ginoong Jin, itong dice, talagang hindi ito kay Lin Tianlong. Kahit na inakusahan ako ng walang basehan, pero nagkamali nga ako sa paggamit ng dice na ito. Panalo na kayo sa round na ito. Sige, ayon sa patakaran, ang maling paggamit ng dice ay maituturing ding paglabag. Si Chenrong ang panalo sa unang round. Para sa ikalawang round ang Mahjong, hinihiling ko na maghanda ang mga manlalaro. Ikalawang round ng Mahjong. Formal nang magsisimula ang laro. Bata, lumayas ka na. Huwag kang manggulo. Ang taong ito, hindi nga siya nagpahuli sa pagiging numero 1 hari ng panlilinlang sa Timog Silangang Asya. Mula sa paghalo pa lang nandaraya na siya. Kahit anong halo, ang magagandang baraha ay nasa kamay niya. 13 orphans, big 4 wins, pure suit. Para kalabanin ng ganyang klaseng walang hiya, kailangan mo siyang labanan. Miss Chen, pakita mo na sa akin ang baraha. Kitang-kita namang baguhan lang tong babaeng to. Siguradong talo siya ngayon. Impaktong bata, hindi ko kayo palalagpasin. Anong klaseng kababalaghan to? Ang ganda ng mga baraha na hinanda ko. Bakit biglang nawala lahat? Siya kaya ang gumawa nito. Mamaya, tulungan niyo ako. Suportahan niyo ang laro ko. Masusunod, boss. Mama, pwede mo nang mag-itsa ka na ng baraha. 4 na bilog. Silangan.
Gang. Anong nangyayari? Nakakuha na siya agad ng gang? Kong. Anong nangyayari rito? Nasa kamay niya ba lahat ng magagandang baraha? Hindi na siya makakakumuli ng puting tiles. Kong. Ayan na naman. Hindi na ako magpapabola. Ngayon, tiyak na hindi mo na ito magagawa, hindi ba? Ng pulang tiles. Kong. Ayan na naman. Anong problema? Nakakuha ang babaeng ito ng 3 kung ng sunod-sunod. Mukhang matatalo ako ngayon. Boss, hindi na. Ito pupuwede. Ihanda na ang pagkalbo. Hindi natin siya pwedeng hayaang manalo sa round na ito. Ang galing mo, nanay, ma. Ang husay, ang husay. Sumpain. Ano bang baraha ang nakuha niya? Makinig kayo, handa na ang baraha ni nanay. Ano? Handa na siya kagad? Makinig kayo, handa na ang baraha ni nanay. Sa dami ng matang nakatingin, walang pagkakataon si Chenrong na mandaya. Nanalo ba siya dahil sa swerte lang? Anim na bambu, tama? Kahit pa handa ka na, ako pa rin ang mananalo. Ako na. Qianfa, Wanhua, Po, Ying, Shou. Patay! Pinalitan ni Lin Tianlong ang baraha ni nanay. 6 na bambu, 6 na bambu. Self-drawn winning. Nagtagumpay. Imposible. Bakit nagpalit ako ng baraha? Ang galing mo, ma. Ang galing niyang magpakita. Napakahiwaga. Karapat-dapat sa 12 natatanging aral ng Tianmen. Binabati namin si Chenrong sa pagkapanalo. Masamang tiyo, ang lamesa ng sugal ay parang larangan ng digmaan. Hindi mo malalampasan ang kapalaran sa maliliit na panlilinlang. Hindi ba't ito ang madalas sabihin ng aking guro? Bakit natatakot ako sa tingin niya? Maliit na Jin, hindi mo pa rin ba ako nakikilala? Sino ba talaga siya? Baka ang taong nakakuha ng pamana ng guro ay hindi si Chenrong, kundi ang anak ni Chenrong? Tapos na ang laro. Nanalo si Chenrong ng 2 sunod-sunod na pagkakataon at nakamit ang tagumpay sa napakalinaw na lamang. Ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, ang laban ay matatapos ng mas maaga. Ang nagwagi ay si Chenrong. Ang galing ni Mama. Ako ang dakilang hari ng sugal, nabibitag ng isang babae. Hindi ako papayag. Chenrong, ulitin natin ang laro. Ang tumaya ay kailangang tumupad. Huwag kang lumabag sa batas. Boss Jin, siguradong nandaya ang babaeng ito. Nandaya? Kung wala kang ebidensya, ibig sabihin, galing niya iyon. Chenrong, isa pa ulit upang malaman natin sino ang mas mahusay at sino nga ba ang mamamatay. Ang panalo ay kumukuha ng lahat. Ang talo ay puputulan ng daliri. Lin Tianlong, kung gusto mong maglaro, dapat mong itaya ang lahat. Xiaobao. Ma, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Pwede kitang samahan sa laro, pero kung matalo ka, Kung matalo ako, puputulin ko ang daliri ko at ibibigay sa iyo. ayaw ko ng bulok mong daliri. Kung gayon, ano ang gusto mo? Napakasimple. Pakawalan mo muna ang tatay ko. Ang tatay mo? Walang problema. Mga bantay. Bitawan niyo ako. Mahal. Sa wakas, dumating din kayo.
Sumusumpa ako? Hindi na ako magsusugal kailanman. Sinira ko kayo ni Xiaobao. Ibinalik na namin siya sa inyo. Ngayon, maaari mo nang sabihin ang iyong kahilingan. Anong gusto nilang gawin? Mura lang sa'yo ang putulin ng daliri. Kung matalo ka, gugustuhin kong mamatay ka ng dahan-dahan. Ay mas ano? Papayag ka ba? Ikaw, hindi mo pa rin gusto ang daliri ni Kuya Long. Parang nagbabanta lang. Gusto mo talagang mamatay? Tumahimik. Xiaobao, huwag kang magsalita ng ganyan. Ma, hindi po. 2 maliit na panalo lang, inakala mo nang hawak mo ang buhay ko? Bata, hindi mo ba talaga tinanong kung sino ako? Kung sino ako, sasabihin sa iyo ng hari ng impyerno ang sagot. Ano ang sinasabi mo? Xiaobao. Xiaobao. Naglalaro ka ng kamatayan. Ayos lang po ba kayo? Umalis ka. Ayos lang ako at napakagaling ko pa talaga. Nakapagtataka, hindi naman madulas. Madulas lang pala ang paa ni Tio. Mas mabuti kung tatanggapin mo na ang iyong pagkatalo. Kung hindi, kapag natalo ka ulit, magiging nasa kamay na namin ang buhay mo. Ikaw na bata ka? Sa tingin mo ba may karapatan ka na makipag-ayos sa akin? Hindi siya karapat-dapat makipag-usap sa iyo. Paano kung ako ang sumama? Ginye, pribado naming usapin ito. Kapag natalo si Lin Tianlong, aminin mo lang, akala mo ba ay madaling makuha ang gusto mo nang walang anumang kapalit? Sa tingin mo ba madaling lokohin si Binibining Chen? Alam ko ang batas ng kalsada, pero itong batang ito talaga... Mama, ayaw nang maglaro ng masamang Tio. Umuwi na tayo at kumain. Wala ni isa sa inyo ang makakaalis ngayon. Dapat magpatuloy ang 3 round ng kompetisyon. Hindi siya karapat-dapat magbigay ng utos. Pero ako, karapat-dapat ba ako? Mama, si Xiao Tian dumating na. Sino siya? Mama, siya po si Xiao Tian. Xiao Tian? Kuya, nandito ka na. Kahapon, nakatanggap ako ng isang sulat. At ang sulat kamay ay kaparehong kapareho ng kay Guro. Guro? Sabi sa sulat, dapat kong tipunin ang mga ebidensiya laban sa kasalanan ni Lin Tianlong sa Tianshan competition para siya'y hatulan. Inaakala ko ang sulat na ito ay nagmula mismo kay Guro. Ang sulat ay kamukha, talaga. Pati ang tono ng pagsasalita ay parehong-pareho. Kuya, Shikshong, may tao nga talaga rito. Sobrang kamukha ni Master. Sino? Tingnan mo yung bata. Saan ang galing ang batang ito? Siya ang anak ni Chenrong. Chenrong? Kamukha. Ang mga mata at ang aura ay sobrang magkatulad. Xiao Tian, inihanda mo na ba ang pinapahanda ko sa'yo? Bata, ikaw ba ang sumulat ng liham na ito? Xiao Tian, bakit naninigarilyo ka pa rin? Wala ako, walang pumipigil sa'yo, hindi ba? Ayaw mo na ba ng baga mo? Master, ikaw nga ba talaga? Kung mahuli kitang gumagawa ulit ng masama, nasa labas ang pinto, lumayas ka mag-isa. Sa buhay ko, tanging si Master lang ang tapat na nagpakita ng kabutihan sa akin. Master, talagang alam na alam ko na po ang pagkakamali ko. Hindi na po ako uulit. Master, ano po ba talaga ang nangyayari sa inyo? Huminahon na kayo. May mga bagay na mahaba ang kwento. Ang mahalaga ngayon ay maalis muna natin ang panggulo na yang si Lin Tianlong. Napaka-arogante ng asong iyan. Xiao Tian, ilalabas mo ang lahat ng ebidensiya laban kay Lin Tianlong. Ako na ang bahala sa iba pa. Master. Bilisan ninyo. Naunawaan ko po, Master.
Lin Tianlong, pumayag ang nanay ko na ituloy ang pangatlong round ng kompetisyon. Bakit hindi ka kaagad nakipagtulungan? Pero kung matatalo ka, dapat tanggapin mo ang parusa. Sa mga ginagawa ko, walang maidudulot na masama ang langit at lupa. Sige nga, sabihin mo, ano ang ipaparusa mo sa akin ha? Lin Tianlong, ang mga bagay na ito, sapat na ba ang mga yan para parusahan ka? Paano mo nakuha ang ledger na iyan? Ito ba ay isang mandarayang listahan? Sige, pumapayag ako. Pero kapag ako ang nanalo, anong kapalit ang babayaran ninyo? Sabihin mo. Mula ngayon, ang Tianmen ay Lin na ang pangalan. Ang bawat kamay ng mga nakaupo rito ay kailangang putulin. Anong sabi mo? Pinuputol ang kamay ng bawat isa rito. Anong sabi mo? Lin Tianlong, ako ang nagbigay ng kondisyon, wala itong kinalaman sa iba. Ang kamay mo, hindi ko na kailangan. Xiao Bao. Walang problema. Lin Tianlong, sundin natin ang sinabi mo. Sigurado ba kayo na gagawin ninyo yan para sa batang to? Kung matalo siya, magpapalit ng may-ari ang Tianmen. Kung malalaman ng guro ninyo, hindi na niya makakayang pigilan ang kabaong. Ahahaha. Kung matalo ka, Puputulin ang dalawa mong kamay. Kayang-kaya ko siyang talunin sa isang saglit. Munting ginto at iyan, wala kayong kinalaman dito. bakit naman wala? Ang problema po ninyo, Guro, ay problema rin namin. Kayo po, ang nagtatag ng 12 pambihirang kasanayan ng Tianmen? Ang kalabanin ang ganitong bastos? Sobrang paggamit ng lakas. Siguradong babasagin ko siya. Tapos na ba kayo magsalita? Pwede na ba tayong magsimula? Sige na. Huling round, poker. Sa wakas, narito na ang pinakamahusay kong laro ng baraha. Pagkatapos ng laban, ang buong Tianmen ay magiging akin kay Lin Tianlong na ang lahat. Siguradong panalo ako sa round na ito. Gagamitin natin ang fixed quota dual system para sa round na ito. Ang panimulang chips ng dalawang partido ay 5 milyong piso bawat isa. Kapag ang chips ng isa sa kanila ay naging 0, magtatapos ang laro. Walang problema. Ngayon pakisuri ng dalawang partido ang kanilang baraha. Ang flexible naman ng patakaran sa pagsuri ng baraha. Ang ganda ng pagkakalatag ng setup nyo. Dito pa talaga sa Tianshan Tournament, naglakas loob na maglaro ng ganitong maruming taktika. Itong si Lin Tianlong, may ibubuga pala. Sige, dahil wala namang tumututol, formal nang sisimula ng laro. Ang minimum bet ay 100,000 at walang limitasyon sa itaas. Pumusta na kayo? $100,000. 1 milyon. 1 milyon. Talagang kumpiyansa ang taong ito. Ibigay na ang baraha. Tapos na ang laban. Deal na ang baraha. Ang resulta ng larong ito ay nakatakda na. Mukhang si Lin Tianlong ay handang-handa Kahit gaano pa kahanda. Kung kalaban niya ang master namin, wala na siyang kawala. Anang puso. Isang napakagandang panimula Magaling. Boss, natakpan ng batang yan ang view. Wala na akong makita. Chenrong, isa lang ang tinitingnan mong baraha. Ang bagal mo. Maliit lang ang baraha. Laki man o liit ng baraha, nakadepende kung paano laruin.
Ang ibang tao, kahit may maganda ng baraha, sinisira pa rin. Buwisit na bata. Ang A ng puso ang unang magsasalita. Chenrong, hindi pa huli ang lahat para sumuko ka. 500,000. Susunod ako. Nagsasalita ang King of Spades. 500,000. Mukhang may tiwala ka sa sarili mo. Susundan ko iyan ng 500,000 tapos dadagdagan ko pa iyan ng 500,000. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. A of Diamonds na naman. Chen, wrong. May pares akong A. Baka naman siya. Ma, baka nakuha na natin ng straight flush? Baliw ka talagang bata. Alam mo ba talaga kung ano ang straight flush? Diamond Ace ang magsasalita. 1,000,000. Susunod si Chenrong. Susundan mo pa rin? Huwag mong isipin na mayroon kang straight flush, ha? Mabuti. Gusto ko talaga yung taong determinadong kumilos. Ha 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 ha. 3 alas. Tiyak na talo ka na, Chenrong. Sa tingin ko ay hindi. Masamang tiyo, tingnan mo ng maigi. Ang baraha ng nanay ko ay kulang lang ng isa at straight flush na iyon. Hulaan mo, ang huling spade ace, nasa iyo ba o nasa kamay ng nanay ko? Siyempre, nasa kamay ko. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti, ipagpapatuloy mo pa ba? Huwag kang magkunwari na may alam. Alam kong nasa akin ang baraha mo. Nakamit ko ang pagbabago, oras na para kunin ang lahat. Huwag ka nang magsayang ng oras. All in ako sa larong ito. Sige, all in ako sa round na ito. Mama, kami na ang sasalo. Idilat mo ang iyong mga mata, tingnan kung ano ang tinatawag na winning shot. 7 de espada. Ito ba ang sinasabi mong winning card? Paanong nangyari yan? Nasaan ang ase de espada ko? Saan napunta? Sabihin mo, Ito ba ang hinahanap mo? hindi maaari. Paanong nangyari yan? Nandadaya ka. Tito, ito may ebidensya ka ba? Ang paninirang puri ay kailangang bayaran ng doble sa chips, alam mo ba? Ikaw ang may gawa nito. Lin Tianlong. Dapat mo nang tanggapin ang pagkatalo sa sugal. Binabati namin si Chenrong sa panalo. Wow, asawa ko. Talagang napakahusay mo. Dahil lang ito kay Xiaobao. Talaga bang dahil kay Xiaobao? Papa, huwag ka nang magsugal ulit. Sa oras na umakyat ka sa lamesa ng sugal at nagsimula na ang laro, wala ka ng kontrol sa sarili mong buhay. Alam ko, ang pagsusugal laging talo. Ang lamesa ng sugalan ay isang walang hanggang hukay na kumakain ng tao. Ang panalo ay aksidente lamang. Ang pagkatalo ay talaga ang kapalaran. Papa rito, Opo, guro. ikulong si Lin Tianlong sa tanggapan ng tagapagpatupad ng batas, alinsunod sa pinakamataas na pamantayan at paglingkuran siya ng naaayon sa batas. Opo. Wag po. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Tumahimik ka. Boss Jin, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. Patawarin mo ako. Paulit-ulit kang nagpapatibong para makapanakit ng tao. Ilang inosenteng pamilya ang iyong sinira. Hindi po talaga totoo yan. Sila po mismo ang nag-adik at nagkagusto sa sugal. Bakit ako ang may kasalanan? Nangangahas ka pa talagang magdahilan? Kitang-kita ang lahat ng ebidensya. Mas mabuti kung magpapakita ka na lang ng paggalang. Kung sasailalim ka sa pagpapakulong ngayon, baka sakali pang magkaroon ka ng pag-asa. Sige, tinatanggap ko na ngayon. Talaga nga,
Ang lahat ng panalo at talo ay hindi nagkataon lamang. Wala ring swerte diyan. Noong nasa sugalan pa lang tayo, nahulog na tayo, sa bitag na inihanda ni Tianba at Chunli, sa loob ng maraming patibong. Kung wala ang tulong ni Xiaobao, noong gabing iyon, hindi tayo makakatakas. Mahal, sumusumpa ako. Hinding-hindi na ako magsusugal pa. Naniniwala ako sa iyo. Teka muna. Sabihin mo, Napakahusay ng aking pamamaraan sa pagdaraya. Bakit natalo pa rin ako sa kanya? Ang kanyang diskarte ay karaniwan lamang. At sa 3 laro, wala namang masyadong kahanga-hanga. nanalo sa'yo ang nanay ko. Iyon ang nagpapakita kung gaano siya kahusay. Hindi ka ba sang-ayon? Hindi ako sang-ayon. Ang iyong pandaraya ay talagang walang kapintasan. Ngunit ang laman at dugo ay may kahinaan. Araw-araw akong nag-aaral ng mga tusong pamamaraan. At ang mga pamamaraan ko ay walang kamalian. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sana akong naging hari ng pandaraya. Mali ka. Ang kamalian mo ay ang pagiging saki mo nang hindi mo alam. Sakim ng hindi ko alam? Ibig bang sabihin na ito, wala ba talaga akong pinagkaiba sa ibang sugarol? Kahit pa maging hari ka ng pandaraya, hindi magbabago kailanman ang iyong pagkatao. At sa huli ay, matatalo ka pa rin sa huli ng sarili mong kasakiman. Ang batang ito, talaga namang parang ang guro pa rin natin. Wala pa rin pinagbago. Sino ka ba talaga? Bata. Hindi mahalaga kung sino ako. Atian, Xiaojin, dalhin ninyo siya. Masusunod ang inyong utos, guro. Ang 2 kamay niya, putulin at gawing halimbawa. Maawa ka! Maawa ka! Maawa ka! Guro, ikaw nga. Guro, bakit nasa katawan ka ng batang ito? Nung nakaraang buhay, nanalo ako ng huling taya sa Open Sea. Kasabay na rin ito, tinagos ng bala ang puso ko. Alam namin ang lahat ng yan. Pagkagising ko, lumipat na ako sa katawan ng batang ito. Ganoon pala. Ang pagsusugal ng sandali ay katumbas ng pagkatalo habang buhay. Kapag nagising sa katotohanan, matinding pagsisisi ang aabutin. Ngayong muli akong nabuhay, naliwanagan na ako. Guro, Jin, Tian, tandaan ninyo, ang labis na kasakiman ay siguradong humahantong sa sarili mong kamatayan. Huwag kayong magsugal. Kung mababalik lang ang lahat, hindi na ako tatalapak sa barkong iyon. guro, alam na namin. Asawa, anong meron kay Xiaobao at sa 2 amo na ito? Bakit parang pakiramdam ko, hindi simple ang relasyon nila? Hindi ko rin alam, pero simula nang mahuli ka dahil sa pagsusugal, malaki na ang pinagbago ni Xiaobao. Kasalanan ko? Kasalanan ko? Tiyak na natakot si Xiaobao. Mahal, Mama, gutom na ako. Umuwi na tayo. mabuting bata. Umuwi na tayo. Tian, Xiaojin, huwag na kayong maghatid. Guro, babalik pa po ba kayo? Metas hindi na. Guro, dapat po kayong bumalik ng madalas. Ang posisyon ng pinuno ng Tianmen. Nakalaan po ito sa inyo ng palagian. Mabuti, basta't may pagkakataon, magkikita pa tayo. Paalam po, guro. Guro, Bakit kayo pumunta rito? guro, hindi mo ba kami ikinagagalak? Xiaobao, sino yan? Daddy, mga kaibigan ko ang dumating. Dahil nandito na kayo, bakit pa kayo nagdala ng mga bagay? Sige, pumasok na kayo at kumain na tayo. Tara na, sige, tara na. Ang 2 kaibigan ni Xiaobao ay napakalapit. Ang matamis at maasim kong tadyang, magtira naman kayo para sa akin. Magtitira kami para sa'yo, magtitira kami. Kung talagang hindi pwede, kukunin ko na lang sa mangkok. Ibibigay ko sa iyo ang isa. Sapat na ba yun? Huwag kayong mag-alala, marami tayong pagkain ngayon. Halika, mag-toast tayo. Tara na, sige na, mag-toast na tayo. Mag-toast. Tara na, sige na. Tara. Mag-toast.